sakdalinis kami ay ingi sa Diyos Ama namin awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng kalinis-linisang puso ni Maria. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng mahal na Birhen ay naghanda ka ng tirahan sa iyong banal na Espiritu. Ipagkaloob mo dahil sa kanyang panalangin na kami maging mga templo ng iyong kaluwalhatian, alang-alang sa anak mo, sa Jesucristong Panginoon namin, na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat na mga panaghoy. Walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng nayon ni Jacob. Sinira niya ang matitibay na kuta ng lupain. Ang kaharian at mga pinuno nito'y kanyang ibinagsak at inilagay sa kahihiyan. Tahimik na nakalupasay sa lupa ang matatanda sa Jerusalem. Naglagay sila ng abo sa ulo at nagdamit ng sako. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod na ang mukha'y halos sayad sa lupa. Namumugto ang mga mata ko sa kaiiyak. Bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ang mga bata at ang mga sanggol. Nag-iiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Nanlulupaypay sila na parang mga sugatan sa mga lansangan. Unti-unting nangangapos ang kanilang hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. Ano ang masasabi ko sa iyo, O Jerusalem? Jerusalem, lungsod na pinakamamahal ko, saan kita maitutulad upang ikay aking maaliw, sapagkat sinlawak ng dagat ang iyong kasiraan. Sino ang maaaring magpanauli sa iyo? Ang sinasabi ng inyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo sa hindi nila paglalantad ng inyong kasamaan. Pinapaniwala nila kayo na hindi na ninyo kailangang magsisi sa inyong mga kasalanan.
Dumaing ka ng malakas sa Panginoon, Jerusalem. Araw-gabi, bayaan mong umagos ang iyong luha gaya ng ilog. Huwag kang titigil ng kaiiyak. Bumangon ka't humiyaw ng ulit-ulit sa magdamag sa bawat pagsisimula ng oras ng pagbabantay. Kung baga sa tubig, ibuhos mo sa harapan ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa Kanya ang iyong mga kamay, alang-alang sa iyong mga anak. Nanlulupaypay sila sa gutom, nakahandusay sa mga lansangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Bakit kami, Panginooy, itinakwil habang buhay? Mainit ang hininga mo sa tupa ng iyong kawan. Iyo sanang gunitain ang tinipon mo noong una. Yaong lahing tinubos mo't itinakda na magmana. Bundok ng Siyong tinirhan mo'y gunitain mo rin sana. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Lapitan mo yaong labi na winasak ng kaaway. Ang labi ng sanktuaryo mong sinira ang bawat bagay. Ang lahat na iyong templo'y hindi nila iginalang. Sumisigaw na nagtayo ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang lahat na nasa loob na sangkap na mga kahoy, magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinalakol. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Ang lahat ng inukitang mga kahoy sa paligid, dinurog at pinalakol niya yaong mga malulupit. Yaong banal na sanktuaryo ay kanilang sinigaan. Nilapastangan nila at winasak ang templong banal. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Yaong tipang ginawa mo ay huwag mong lilimutin. Ang masamay naglipa na sa puok na madidilim. Laganap ang kaharasan kahit saan sa lupain. Huwag mo sanang itutulot nang ang api mapahiya. Bayaan mong ang ngalan mo'y purihin ng dukhat Aba. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Tumayo na po ang lahat. Matapat sa pagsunod sa pahayag ng Diyos na tagapagligtas. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan sa Jesus sa Jerusalem
ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At nais ko rin pong i-welcome sa piling natin ang grupo ng mga deboto mula pa po sa Naga sa Bicol. Pwede pong tumayo po kayo. Sila po ay nag-pilgrimage. Kakarating lang po nila from Bicol, kakarating lang kanina para dumalaw at bumisita po dito sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Kahapon, atin pong ibinagdiwang ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus. At ngayon naman, atin pong ipinagdiriwang at ginugunita ang kalinis-linisang puso ng mahal na Birheng Maria. Mag-ina po, mag-ina. At kumbaga, sa konteksto ng mag-ina, saan ba nakuha ni Jesus yung kabutihan na nilalaman ng kanyang puso? Pero kung tutuusin naman, ang kabutihang taglay, ang kabutihang nilalaman o kalinisang tinataglay ng puso ni Maria ay nanggaling sa Diyos, nanggaling kay Jesus. Para mas higit nating maintindihan din itong ating pagdiriwang ngayon, atin po munang balikan ang mga mensahe ng Poong Jesus Nazareno at tingnan din natin, suriin natin, ano nga bang nilalaman ng ating puso sa ngayon? Ano ba yung nandiyadyaan sa inyong mga dibdib, sa inyong mga puso? Nung Lunes, ang sabi po ni Jesus, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Babalik ulit yung tanong, ano bang nilalaman ng puso mo ngayon? Andyan pa ba yung galit? Andyan pa ba yung mga resentment natin, disappointments? Ano bang nandyan dyan? Lungkot? O yung ating mga pag-aaway-away? Sama ng loob. Marami, marami sa atin ang taglay, sama ng loob. Bigla na lang inaatake, bigla na lang na-stroke. Toxic po yan sa puso, Yung mga negative na iniisip natin, na iniipon natin sa ating mga puso, toxic po yan, Nung Martes, ang sabi naman ni Jesus, kaya gawin ninyo sa inyong kapwa
ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Yung golden rule natin, di ba? No? Yung paanyaya, gusto mong gawan ka ng mabuti, gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. So kung ano kung ano yung attitude sa iyo ng mga tao, wag mong gawin kung ito ay hindi maganda kasi ayaw mo ng ganon. Noong Miyerkules, ang sabi ni Kristo, kilalanin ninyong mabuti ang mga propeta, yung mga nagsasabing sila ang propeta, kilalanin ninyong mabuti. Dahil marami ang seemingly sa panglabas, mabait, malumanay, magaling magsalita. Pero yung reality, sabi ni Kristo, hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ang mabuti ng mabuti ang masamang punong kahoy. So, matuto tayong sumuri. Hindi lang basta yung magaling magsalita, kundi nakikita natin sa kanilang mga gawa. Noong Huwebes, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang sabi po, lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Sa tulong ni Zacarias at ni Elizabeth na kanyang mga magulang. Bagamat matanda na, pero binigyan ng responsibilidad palakihin ng mabuti at tama si Juan Bautista. Hanggang sa dumating ang panahon na siya ay handa nang humarap sa kanyang misyon. At kahapon, sa pagdiriwang ng kabanal-banalang puso ni Jesus, ang sabi sa atin ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng magsisi. Kaya sa atin po mga ginagawa ngayon, no? Hindi naman masama yung kung anumang debosyon ang pinapractice mo, kung anumang mga ritual ang ginagawa mo, pero kung hindi naman natin nakikita ang ating pangangailangang magsisi, dahil para sa atin, wala naman akong ginagawang masama, wala naman akong tinatapakan, wala naman akong inuhusgahan. Kung hindi natin nakikita ang ating sarili na nangangailangan ng pagpapatawad mula sa Diyos, baka mauwi sa wala. At ngayon, sa halimbawa na ipinapakita sa atin ni Maria, maraming bagay tayong hindi nauunawaan sa ngayon. Kahit yung mga alitan, hindi mo maintindihan bakit ka hinahatulan, hindi mo maintindihan kung bakit patuloy kang kini-question, hindi mo maintindihan kung ano nangyayari sa iyong mga anak, sa iyong asawa, sa iyong pamilya. Kung anong gagawin mo? Magwawala? Lalayo? Ito yung paanyaya sa atin naman ngayon. No? Sabi nga po dito, ang lahat ng bagay na ito ay pinagnilayan ni Maria sa kanyang puso. Iningatan ni Maria sa kanyang puso. Pag sinabing iningatan, no, pwedeng sa Ingles, treasure, pinahalagahan ni Maria ang lahat ng nangyayari. Pwede kasing sa typical na pangyayari, dahil nawala si Jesus, hindi nagpaalam sa kanyang mga magulang, ang typical reaction, magagalit ang mga magulang. Bakit mo ginawa sa amin to? Pinag-alala mo kami. Di ka man lang nagpaalam.
Pero sa senaryong ito ng pamilya ni Jose, Maria at Jesus, naging bukas sa mga bagay na hindi nila naiintindihan pa sa ngayon. Pero yung, sabi ko nga po, no, paanyaya sa atin, mas maglaan din tayo ng panahon na mag-discern. O yung pinag-iisipan, pinagninilayan mo ng mabuti, ano ba nangyari? Ano ba ang nangyayari? Noong Lunes po, makwento ko lang po, no? Noong Lunes, kung tutusin po, ito ay second life ko na. Noong Lunes, may aksidente akong naranasan. Binunggo ako ng kotse, binunggo ako ng truck, sinandwich ako. Total wreck yung sasakyan ko. Ako lang naman mag-isa sa sasakyan. Ay, mas pangit siguro kung mayroong kasama dahil mas delikado sa itsura ng sasakyan, yuping-yupi. Although doon sa kinauupuan ko, medyo safe. Although, andyan na yung truck, no? Talagang dumikit na. At ngayon, hanggang ngayon po, no? Sabi ng iba, naku, swerte mo naman. Pinagpala ka talaga ng Nazareno. Mabait sa iyo ang Nazareno. Binantayan ka ng mga anghel. Pero sadya pong himala po yun, na wala sa 10 sasakyan na nagkarambola, himala na wala pong namatay. Kahit total wreck yung 4 na sasakyan. Kabilang na yung sa akin. Pero totoong may tuturing kong himala. At magpasa hanggang ngayon, no? Iniisip ko pag natutulog ako, paano kaya kung namatay ako nung oras na yan? Ano kaya mangyayari? Pero hanggang ngayon ay pinagninilayan ko, iniisip ko, ano bang mensahe ng Diyos dito sa akin? Of course, aksidente ay aksidente. Pero may mga pagkakataon na talagang hanggang doon na lang ang buhay ng isang tao. Aksidente man yan o hindi, hanggang doon na lang. Pero binuhay pa kami ng Diyos. Hindi pa kami kinuha. Nung lumabas na ako ng sasakyan, kasi wala sarado na yung mga pinto, kailangan mong umakyat sa bintana, puro basag na yung salamin ng bintana. So pag-akyat mo, paglabas ko, tininan ko yung itsura, paano ako nakaligtas doon? Galos lang naman ang mga bubog. Pero sabi ko, paano ako nakaligtas doon? Pero lahat ng ito ay pinagninilayan ko. Ito yung isang bagay na nilalaman ng puso ko ngayon. Although naisip ko noon, paano kaya yun? No? Yung mga alalahanin, paano yung bahay? Paano yung pag-aaral? Paano yung kung nawala ako? Yung mga ganun ba? Although, sabi ko, okay lang. Kung kinuha na nung Monday, okay lang. Pero sadyang ganun po pala, no? Kapag nandun ka sa ganung sitwasyon, hindi mo na pala alam talaga kung ano yung nangyayari. At hindi mo na mararamdaman. Mas masakit dun sa sa aksidente po, no? Mas masakit dun sa mga buhay pa kaysa dun sa na-aksidente. So, walang sense useless yung pag inabutan ka, yung kung puro kasama ng loob, ano pang silbi niyan? So ano bang nilalaman ng puso natin kung sakaling ito na yung huling araw? Ano ang nilalaman ng puso natin? Sana maluwag, sana yung nilalaman ng puso natin hindi pangit. No? Pero huwag na natin pahirapan ang ating mga sarili. Kung hindi natin maintindihan ngayon,
paubayan natin sa Diyos. Isang araw, magiging klaro din yan. Magiging maliwanag din yan. Kasama natin lagi ang mahal na Birhen, inaakay tayo, ginagabayan tayo, para mas maunawaan natin ang mensahe ng Poong Jesus Nazareno. Amen? Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Diyos na mapagmahal nating Ama na sa pagsunod natin sa halimbawa ni Maria, sa tuwina ay hanapin at tuparin natin ang kanyang kalooban. Ang ating pong itutugon, ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang simbahan naway maipakita ang kababaang loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Si Kristo naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang tunay na diwa ng pananalangin naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paanong lumagos ito sa kalinis-nisang puso ni Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip naway makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga nasa bingit ng kamatayan naway umasa kay Maria bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas at kaginhawaan ng loob, katulad noong siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang anak. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan, at dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinapalang maging ina ni Heso Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen, amen, amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Tumaas sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Tumayo na po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazaren. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.